Ayan, nagbe-breakfast na yung tatay ko. Kung sa barko, yung chief officer ko yung pinagsisilbahan ko, dinadalhan ko ng pagkain. Ngayon, masarap sa pakiramdam na yung sarili kong tatay na yung ako na nagsiserve sa kanya kasi na mild stroke siya. Pero ayaw niya na sinusubuan, gusto niya siya lang din talaga kakain. Kaya niya naman kumain, kaya minsan medyo hirap lang pero pinipilit niya. Ayun, kahit sa ganitong paraan na nakakabawi tayo sa yung sakripisyo niya mula bata pa tayo hanggang sa lumaki, kasi hindi ko naman marating yung kung ano ako ngayon kung hindi dahil din sa tatay ko. Kaya maraming salamat tatay. Tatay, shout out sa'yo. So dahil niya gali, pansit. Ayan, pansit saka yung itlog. Kasi yung niluto namin, kaya pinakain namin siya ng maaga. Mag alas 6 pa lang ng umaga kasi mamaya pupunta kami sa labas, magtitinda. So walang may iwan sa kanya dito, yung mga pamangkin ko lang. Tapos bago kami lumabas, papainumin muna namin siya ng kanyang maintenance na gamot para mamaya pagbalik namin, dito lang naman siya, nagpapahangin sa labas kasi medyo mainit talaga yung panahon. Mas gusto niya dito sa labas. Ayun yung tatay ko, poging-pogi, di ba? Diyan ako nagmana eh. Yan o, tatay. Sige ka naman tayo. Si tatay ko mga magse-75 years old na siya this coming April 26. So, malapit na yung birthday ng tatay ko. Ayan, magiging anong tawag dun sa 75 years? Di ba? Ano yun tawag nang? Kasi pag 50, golden. Yung 75, silver ba yun? Hindi ko alam. Basta 75 na yung tatay ko. Natutuwa ako kasi kahit papaano, lumalaban yung tatay ko kahit na mild stroke siya kasi last year lang din nawala yung nanay ko. Yan, nalulungkot ako sobra kasi hindi ko na nabutan yung nanay ko. Yan, sorry. Pati yung tatay ko tuloy naiyak. Naalala niya yung nanay ko. Pero ganun talaga, kailangan lumaban. Kailangan pagpatuloy yung buhay. Kaya lahat ng ko ngayon sa katatay ko na paparamdam ko sa kanya yung pagmamahal ko. Kasi dati kasi yung mindset ko, basta makapagpadala lang ako ng pera sa kanila, okay na ako dun eh. Pero iba pa rin talaga yung ikaw mismo nagsisilbi sa magulang mo, paparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanila. Mas masarap pala yun sa pakiramdam. Kaya pasensya na mga kasari, medyo naging emotional lang ako pati yung tatay ko kasi nabanggit yung nanay. Pero sige lang, ganun talaga.